Ipinaliwanag ni Ella na hindi maaaring nakatago ang hinahanap nila sa isang ordinaryong silid ng alchemy, dahil mahalaga ang bagay na yun, malamang na itinago ito sa isang mas lihim at hindi kapansin-pansing lugar upang maiwasang matagpuan ng iba. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi rin angkop ang karaniwang silid ng alchemy dahil kapag may gumagamit nito, agad mapapansin ang anumang kakaibang bagay. Ayon sa kanya, ang mga sikreto ay kadalasang nakatago sa mga lugar na pinakamahirap pagdudahan, kaya kailangan nilang mag-isip pa ng mabuti. Maya-maya, bigla na lamang nainis si Ella nang wala itong nakitang daan palabas. Samantala, nalito naman si Wang Sheng dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang nainis si Ella at bakit hinahanap nito ang lihim na lagusan. Nahihiyang sinabi ni Ella na hindi niya mahanap ang inaakala niyang lihim na lagusan sa ilalim ng lugar. Hinawakan ng ating bida ang ulo ni Ella at sinabi nitong huwag na siyang mag-alala dahil naroon talaga ang kanilang hinahanap. Ipinaliwanag pa niya na imposibleng may ibang taong nakagawa ng panibagong lagusan sa ibabaw ng lava 500 taon na ang nakalipas. Dahil sa sinabi niyang yon, biglang may naisip si Ella at nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang mahalagang posibilidad. Pagkatapos, iniabot ni Wang Sheng ang maliit na bato kay Ella at kinumpirmang yun nga ang bagay na iniisip nito. Nang suriin ni Ella ang bato, nagulat siya at nagtanong kung paano nito natukoy na nasa loob ng simpleng batong yun ay nakatago ang tunay na kayamanan. Ipinaliwanag ng ating bida na maraming batong bulkan sa paligid, kaya kung ilalagay ang isang nanoring sa loob ng bakal na bola at ihuhulog ito sa lava, magmumukha lamang itong ordinaryong batong bulkan kapag lumamig. Pagkatapos ay sinabi niyang buksan na lamang ang durog na bato dahil wala nang makakapansin dito. Dahil dito, lumabas ang isang mahiwagang storage ring. Nagtanong naman si Ella kung papaano niya nga raw itong nalaman. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na simple lang ang paraan, dahil hindi maaaring ilagay ang isang nanoring sa loob ng isa pang nanoring, sinubukan lamang niyang tingnan kung kasya ang bato sa loob ng singsing, dahil dito, napatahimik na lamang si Ella sa kanyang paliwanag. Pagkatapos nito, tinignan nila ang buong lugar, at ang nahanap lang nila ay ang mga scroll na ito. Nagulat at nadismaya si Ella dahil nalaman nilang wala nang natitirang God Pill sa loob ng kuweba, mukhang may ibang tao nang naunang kumuha sa lahat ng mahalagang kayamanan bago sila dumating. Ipinaliwanag ng bida kay Ella na walang God Pill sa mga singsing dahil hindi kayang panatilihin ng mga ito ang lakas ng medisina, kaya imposibleng maitago roon ang mga pill ng matagal, pero kahit ganoon, sinabi niyang napakahalaga pa rin ang mga scroll dahil ito ang pinakaimportanteng mana ng kanilang sekta. Nanghina si Ella at sinabing pakiramdam niya ay bigo siya dahil napakaraming namatay pero hindi pa rin nila nakuha ang elixir. Pero pinakalma siya ng bida at sinabing hindi pa yun ganap na kabiguan dahil buhay pa siya. Pinayuhan din niya si Ella na isipin ang kalagayan ng mga shopkeeper na naiwan sa Thousand Jedi dahil hindi nila alam kung ano pa ang maaaring mangyari paglipas ng panahon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang napaisip ang bida. Napansin niya na may kulang sa bilang ng mga tao sa loob ng kuweba. Ayon sa bilang niya, 30 silang pumasok noon at marami na ang namatay habang binubuksan ang pasukan ng Fire Vein, pero nang tingnan niya ang mga bangkay, 21 lang ang nandoon, ibig sabihin, may isang taong nawawala at posibleng siya ang tunay na kumuha ng elixir bago pa sila makarating. Sa kabilang banda, may isang lalaking nagtatago at naghihintay sa dadaanan ni Wang Sheng. Hawak niya ang kanyang patalim at balak silang tambangan paglabas nila sa kuweba. Iniisip niya na kahit malakas si Wang Sheng, mahihirapan pa rin itong makatakas lalo na't level 3 realm lamang si Ella, kumpiyansa siyang kaya niyang patayin o sugatan ang dalawa bago pa sila makalabas ng buhay. Ngunit bigla niyang naramdaman na may mali, nagulat siya nang may kakaibang puwersang mabilis na papalapit sa kanya. Bago pa siya makareact ng maayos, bumagsak na sa kanya ang mga bitag ng kuweba. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw na lamang sa kamatayan. Bumalik ang eksena kina Wang Sheng at Ella habang papalabas sila ng kuweba, agad napansin ni Wang Sheng na may posibleng bitag sa daanan dahil siguradong may mga bitag na iniwan para protektahan ang alchemy furnace sa loob. Napagtanto niyang mali ang pinagtataguan ng kalaban dahil ang mismong daanan ang pinakadelikadong lugar para mag-abang. Kaya mabilis niyang inactivate ang mekanismo sa pader at isinara ang lagusan upang mawala ang panganib. Pagkatapos noon, sinabi niyang ligtas na ang daan at maaari na silang umalis. Dahil dito, bigla na lamang naging madilim sa buong lugar, kaya natakot si Ella at napayakap ito kay Wang Sheng, dahil madilim at tahimik ang kuweba,
lalo siyang kinabahan sa maaaring mangyari. Tinukso lamang siya ni Wang Sheng at sinabing nakakagulat na ang may-ari ng Majestic Baoqing Yutang ay takot pala sa dilim. Namula at nagkunwaring matapang si Ella habang sumasagot na wala namang ibang tao roon kaya hindi niya kailangang magpanggap bilang isang dignified host. Masayang naisip ng ating bida na sa likod ng matapang at maayos na imahe ni Ella, isa pa rin pala siyang batang babae na maraming pasan at takot sa sarili niyang paraan. Kaya para pag-aani ng pakiramdam nito, kumuha siya ng flashlight upang maliwanagan ang madilim na kuweba. Namangha naman si Ella sa ginawa ni Wang Sheng at mas lalo siyang humanga rito dahil pakiramdam niya ay halos lahat kaya nitong gawin. Maya-maya, nakarating sila sa isang napakalaking pinto sa loob ng kuweba. Nag-aalala si Ella dahil ayon sa pagkakaalam niya, kailangan ng 6 o 7 tao para mabuksan yun ng sabay-sabay. Ngunit kalmado lamang si Wang Sheng at buong kumpiyansang sinabi na huwag siyang mag-alala dahil naroon siya at may paraan siyang mabuksan ang pinto kahit silang dalawa lang. Pagkatapos nito, pinalabas ng ating bida si Chiwen upang tumulong sa pagbukas ng dambuhalang pinto. Gamit ang napakalakas nitong puwersa, dahan-daang gumalaw ang pinto kahit imposibleng mabuksan yun ng 2 tao lamang. Namangha si Ella habang pinapanood si Wang Sheng. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, pagkabukas ng pinto, bigla na lamang sumugod si Achi sa ating bida. Dahil dito, natulala sa takot si Wang Sheng sa kanyang nakita. Ngunit kaagad naman siyang nagdesisyon, kaya binitawan na nito ang pinto upang hindi ito tamaan sa atake ni Achi. Nagtaka si Achi dahil kakaiba ang pinto at masyadong mabilis ang reaksyon ni Wang Sheng na halos hindi na mukhang tao. Dahil doon, lalo siyang nataranta at naisip na yun na ang huli niyang pagkakataon para patayin ito. Kaya nagpasya siyang ikulong si Wang Sheng sa loob at hayaang mamatay ito sa kakulangan ng hangin. Samantala, sumigaw naman ng pabiro si Wang Sheng mula sa loob at sinabi na tatandaan niya si Achi na may mahahabang binti. Nagulat si Ella at nagtanong agad sa ating bida kung sino ba ang nasa labas at ano ang ginagawa nito. Napabuntong hininga naman si Wang Sheng habang iniisip niya ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na isang istorbong babae na yun na si Achi at siya lang ang nakakaalam na kaya niyang buksan mag-isa ang napakabigat na pintuang bato. Doon niya naunawaan ang tunay na plano ni Achi, hinintay pala siya nito na mawalan ng depensa bago ito umatake sa kanya. At ngayon, malaking problema na yun dahil malamang ay tinambakan na ni Achi ng mga bato at kadena ang labas ng pintuan, kahit gaano pa siya kalakas, imposible raw niya yung mabuksan maliban na lang kung maging 10 beses pa ang lakas niya. Nalungkot si Ella matapos marinig ang paliwanag ni Wang Sheng, akala niya ay wala na silang pag-asa makalabas. Pero ngumiti lamang ang ating bida at agad siyang pinakalma. Ipinaalala niya na isa pa rin siyang mahusay na stone carver, kaya kapag nakaalis na ang mga tao sa labas, kaya niyang umukit ng bagong lagusan palabas ng kuweba. Habang sinasabi yun, inilabas pa niya ang kanyang mga kagamitan sa pag-ukit at kumpiyansang ipinakita kay Ella na may paraan pa silang makatakas. Unti-unti namang nabuhayan ng loob si Ella at napaisip na baka may pag-asa pa talaga silang dalawa. Kaya nagtanong si Ella kung bakit hindi na lang nila ukitin ang bato palabas, naisip niya na dahil napakalakas ni Wang Sheng, siguradong madali lang para rito ang pagbiyak sa pader ng kuweba. Ngunit nang ipahawak ni Wang Sheng kay Ella ang mabigat na maso at panukit, agad siyang nabigla, halos hindi niya ito mabuhat sa sobrang bigat nito. Naiinis na sinabi ni Ella na alam talaga siyang asarin ng ating bida. Pagkatapos magreklamo ni Ella, sinimulan na niyang gumawa ng lagusan palabas gamit ang kanyang lakas. Sunod-sunod niyang hinampas ang matigas na pader ng bato, ngunit habang binabasag niya ang lagusan, biglang nag-activate ang formation ng tunnel at bigla na lamang itong umatake sa kanya. Napasigaw si Ella sa gulat, pero agad siyang sinalo ng ating bida palayo sa panganib habang kalmado nitong ipinaliwanag na normal lang yun dahil parang buhay na organismo ang tunnel at kusa itong dumedepensa sa sarili nito. Nagtanong si Ella habang nag-aalala, kung hindi ba sila makakalabas dahil hindi naman sila isang formation master. Sandaling natahimik ang ating bida bago seryoso nitong sinabi na bigyan siya nito ng 3 araw. Inutusan niya si Ella na bantayan at buksan ang protective formation sa unang bahagi ng lagusan at huwag hayaang may makapasok, pagkatapos ay kampante niyang sinabi kay Ella na huwag mag-alala dahil ilalabas niya rin siya roon. Kasabay nito, agad na sinubukan ng bida ang resonance sa formation ni Chiwen, at pati ang tinuro sa kanya ni Old Man Lu.
Habang nararamdaman niya ang daloy nito, napagtanto niya na ang superhuman strength ay nagmumula sa perpektong pagre-resonate at pagiging isa sa formation, kaya ginamit niya ang kapangyarihang yun para mabilis na gumalaw sa loob ng lagusan. Makalipas ang 3 araw, nagtagumpay na si Wang Sheng sa kanyang pagsasanay sa kanyang skill. Dahil dito, nagtanong si Ella kay Wang Sheng kung maaari na silang lumabas. Ipinaliwanag naman ni Wang Sheng na wala nang bisa sa kanya ang mga formation sa loob ng lugar kaya ligtas na silang makakaalis. Kaya ginamit nito ang kanyang aura upang sirain ang mga ibang formation array sa loob ng kuweba, at umabot din ito sa labas. Nag-alala naman dito si Ella, kaya tinawag nito ang pangalan ni Wang Sheng. Nagtanong si Wang Sheng kay Ella kung naniniwala ba ito sa kanya, at agad naman siyang sumagot ng oo. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na kaya niyang dumaan sa formation mag-isa, pero hindi siya makakapagsama ng ibang tao habang tumatawid dito. Kaya ang plano niya ay maunang lumabas, gumawa ng daan, at saka buksan ang batong pinto para mailabas si Ella kahit matagal ang proseso. Tinanggap naman ito kaagad ni Ella, dahil nagtitiwala siya sa ating bida ng sobra. Bago umalis, hinawakan ni Wang Sheng ang ulo ni Ella, at sinabi na maghintay nga raw ito sa kanyang pagbabalik. Dahil dito, natuwa ng sobra si Ella, at sinabi niya na hihintayin niya nga raw si Wang Sheng. Makalipas ang ilang sandali, habang malungkot na nakatingin si Ella sa pinto. Bigla na lamang nagbukas ang pinto, at doon lumitaw ang anino ng ating bida sa liwanag. Masayang inabot ng ating bida ang kanyang kamay kay Ella, at sinabi dito na umalis na sila dahil ligtas na nga raw sila. Dahil doon, kaagad na tumakbo si Ella kay Wang Sheng at niyakap niya ito ng maigpit. Habang umiiyak, sinabi niya na talagang bumalik si Wang Sheng sa kanya, dahil dito, masaya lamang siyang tinignan ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na naisama ni Wang Sheng ang mga tauhan ni Ella pati na rin ang ibang mga taong naroon, matapos tipunin ng lahat, naghanda na silang umalis sa Thousand Jedi upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nagtanong naman ang ating bida kay Ella kung ano na ang plano nito matapos mabigo ang kanilang pakay at manakaw ang Divine Elixir. Aminado si Ella na wala siyang alam kung ano ang susunod nilang gagawin dahil mahirap nang makabalik at maibalik sa dati ang kanilang sitwasyon. Dahil dito, inalok siya ni Wang Sheng na sumama muna sa kanyang lugar upang makapagpahinga at makapag-isip ng susunod na hakbang. Nag-alala si Ella dahil marami silang kasama, ngunit sinabi ni Wang Sheng na sa halip na pumunta sa Carefree City ay dadalhin niya sila sa Imperial City dahil mayroon siyang malaking bahay doon na maaaring tuluyan ng lahat. Pagdating nila sa malaking bahay sa Imperial City, ipinakita ni Wang Sheng ang lugar kay Ella at sinabi na doon muna sila mananatili. Namangha naman si Ella sa laki at sa ganda ng mansyon, at napaisip na tunay ngang napakayaman ng royal family para magkaroon ng ganoong kalawak na tahanan sa gitna ng Imperial City kung saan napakamahal ng lupa. Napansin din niya na tahimik at pribado ang paligid dahil kontrolado ang mga taong maaaring lumapit sa lugar. Pagdating nila sa mansyon, agad silang hinarang ng gwardya at sinabing hindi maaaring makapasok ang mga taong hindi pa alam ang pinagmulan. Kalmado namang inilabas ni Wang Sheng ang isang gintong token at sinabi na ayon sa utos, siya ang maaaring mamahala sa mansyon gamit ang simbolong yun. Nagulat ang bantay kaya agad nitong kinuha ang palatandaan upang suriin kung totoo ang sinasabi ni Wang Sheng, at sinabi nito na ipapatingin niya na muna ito at maghintay muna sila. Napaisip si Ella kung ano bang klaseng relasyon o transaksyon ang mayroon si Wang Sheng sa royal family para pagkatiwalaan siya ng ganoon kalaking mansyon, habang mas nakikilala niya ito. Lalo niyang na-realize na marami pa siyang hindi alam tungkol kay Wang Sheng at sa tunay nitong kakayahan at impluwensya. Matapos ang kalahating oras na paghihintay, napagtanto ni Wang Sheng na tila napaglaruan siya at mukhang nagkakaroon ng problema sa pagpasok nila sa mansyon. Kaya sinabi niya sa bantay na kung talagang may abala o hindi sila tinatanggap, ibalik na lamang ang yellow card at kusa na silang aalis ni Ella. Pagkatapos noon, may lumabas na lalaking tagapaglingkod mula sa loob ng mansion, at may bakas itong sampal sa kanyang pagmumukha, na agad napansin ng ating bida. Tinanong ng lalaki kung anong yellow card ang sinasabi nila at sinabi niyang hindi pa niya yun nakita dati. Pero imbes na makipagtalo, ngumiti lang si Wang Sheng at sumabay sa sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ella na umalis na sila. Nagtanong si Ella kay Wang Sheng tungkol sa nangyaring kaguluhan sa royal family. Sinabi niya na kung magiging pabaya at pabigla-bigla pa rin ang mga tao roon,
mahihirapan silang makahanap ng makikipagnegosyo sa kanila sa hinaharap. Napansin ni Wang Sheng ang marka ng sampal sa mukha ng isang lalaki. Sinabi niya kay Ella na hindi simpleng bagay ang nangyari at mukhang may mas malalim pang dahilan sa likod nito. Sa Wang Sheng house, galit na nagtanong ang Seventh Prince kung nakaalis na ba ang mga taong iyon at kung may sinabi ba sila bago umalis. Lumuhad ang tauhan sa harap niya at sumagot na wala raw sinabi ang mga ito. Pero nag-atubili ang tauhan at sinabi na malaking krimen ang sapilitang pagkuha nila sa mansyon. Kapag nalaman daw yun ng emperador, magiging malaking problema ito. Dahil doon, agad nagalit ang Seventh Prince at sinigawan siya, sinasabing wala itong alam sa totoong sitwasyon. Galit na galit din ang tauhan ng Seventh Prince habang ipinapakita ang kanyang kayabangan. Sinabi niya na balang araw ay mapupunta kay Seventh Prince ang buong mundo kaya maliit na bagay lang ang villa na ito. Minamaliit pa niya si Wang Sheng at tinawag itong dayo na walang bitaw. Para sa kanya, mabait pa raw siya dahil hindi niya pinapatay si Wang Sheng. Pagkatapos, natawa na lang ang Seventh Prince at sinabing huwag na nilang pahirapan pa ang lalaki. Lumapit siya rito at hinawakan niya ang mukha ng tauhan at sinabi na kaya niya ito sinampal kanina ay dahil sinuway siya nito. Pinipilit niyang palabasin na wala siyang kasalanan at ginagawa lang niya yon para turuan ang tauhan. Sa huli, pinagbantaan pa niya ito at pinilit na sumang-ayon na parang walang nangyaring mali. Dahil dito, naiiyak na lamang sumang-ayon ang lalaki. Sa loob ng palasyo, isang opisyal ang dali-daling lumapit upang magbigay ng ulat. Nang marinig ng matandang opisyal ang balita, bigla siyang nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa sobrang galit, agad niyang hinampas ang mesa at sumigaw kung paano nang ahas gawin yun ng taong sangkot sa insidente. Halatang mabigat ang balitang natanggap niya at tila may malaking problemang paparating dahil dito. Sa Royal Palace, galit na galit ang family head na si Wang Yu sa kanyang anak na si Seventh Prince. Sinabi niya na napakatapang nitong itago ang gintong medalya na mismong ibinigay ng emperador. Iniutos din niya na hindi dapat kumalat sa labas ang usapin tungkol kay Wang Sheng dahil maaaring magdulot ito ng malaking problema sa royal family. Pagkatapos nito, diretsahan niyang tinanong si Master Li kung wala na bang halaga ang kanyang mga salita sa paningin nila. Halatang nawalan siya ng pasensya dahil pakiramdam niya ay hindi siya sinusunod at binabaliwala ng Seventh Prince ang kanyang autoridad. Sumagot si Elder Li na mahirap ayusin ang sitwasyon dahil kapag sinira ng royal family ang tiwala ng mga tao para lamang sa isang mansyon, mawawala ng saysay ang lahat ng dating kasunduan at sistema ng kaharian. Sinabi niya na maaaring bumagsak ang balanse ng kapangyarihan at mawalan ng tiwala ang mga nasasakupan kapag kumalat ang balitang ito. Pagkarinig nito, lalo pang nainis ang family head at agad nag-utos na ipasara ang tirahan ng marquee at bantayan ang lahat ng pamilyang sangkot. Wala raw dapat makalabas habang hindi pa naayos ang problema. Tinanong ng family head kung nasaan si Wang Sheng, sumagot si Elder Li na nasa Yongchang ito, ang pinakamalaking hotel sa Imperial City. Pagkarinig nito, agad tumayo ang family head at galit na sinabi na gusto niyang makipagkita mismo sa ating bida. Makalipas ang ilang sandali, nakapunta na si Wang Yu sa lokasyon ni Wang Sheng. Sinabi ni Taba kay Wang Sheng na normal lang mawalan ng pera sa negosyo at huwag niya masyadong dibdibin ang nangyari. Ayon sa kanya, mahalaga na nakita nila ang totoong ugali ng royal family para hindi na sila makipagnegosyo rito sa susunod. Pabiro pa niyang sinabi kay Wang Sheng na mahaba pa ang buhay kaya marami pang pagkakataon para makabawi at malinlang din ang mga taong nanloko sa kanila. Habang sinasabi niya yun, tahimik lang na nakatingin ang family head sa kanilang pag-uusap mula sa likod. At wala na lamang itong nasabi sa kanyang narinig. Kasunod nito, nagsalita si Wang Yu at magalang na nakiusap kay Wang Sheng na kung pwede ba siyang sumali sa kanilang usapan. Sinabi niya na habang nasa labas siya, hindi man lang makapagsalita ng maayos ang kanyang tauhan dahil sa ginawa ng kanyang anak. Nagbigay naman ng senadorias ang ating bida kay Taba, na agad naman niyang napansin, kaya magalang siyang nagpaalam na may gagawin pa siya. Sumang-ayon naman si Wang Sheng sa sinabi ni Wang Yu kaya agad niya itong niyaya na uminom. Nagtanong si Wang Yu kung malaki ba talaga ang perang nawala sa ating bida matapos niyang marinig ang usapan nila tungkol sa negosyo. Ngumiti lamang si Wang Sheng at diretsahang inamin na malaki nga ang kanyang natalo. Habang nagtatagay sila ay tahimik na pinagmasdan ni Wang Sheng si Wang Yu, napansin niyang pino ang mga kamay nito at mukhang hindi pa nakakaranas ng mabibigat na gawain. Dahil dito ay napaisip siya na hindi pangkaraniwan ang kanyang kaharap at tila may mataas itong pinagmulan. Hindi pa alam ni Wang Sheng na ang kausap niya ay ang family head ng royal family.
Nagtanong si Wang Yu sa ating bida kung maaari ba siyang makahingi ng payo tungkol sa malaking problemang kinakaharap niya sa mundo ng negosyo. Ipinaliwanag niyang may kinalaman ito kay Bao Qing Yutang at umaasa siyang matutulungan siya ni Wang Sheng. Sa kalmadong paraan naman ay ibinahagi ni Wang Sheng na naloko rin siya noon dahil naniwala siya sa pangakong makakatanggap ng pasasalamat o gantimpala. Ngunit nang pumunta siya upang kunin yun ay itinanggi siya ng mga taong nandoon at hindi man lamang siya nakilala. Dahil sa kwento ni Wang Sheng ay agad na nagalit si Wang Yu at malakas na binatikos ang paraan ng pagnenegosyo ng kabilang panig. Para sa kanya ay walang matinong tao ang muling makikipagnegosyo sa mga taong hindi marunong tumupad sa usapan at marunong lamang mangloko. Galit niyang sinabi na kung magpapatuloy ang ganoong gawain ay hindi magtatagal ang negosyo ng mga ito at tuluyan din silang babagsak.